my beloved Boss Mike Cervera. Umpisa mo agad yung pinakamaganda. Siyempre, ang Pangulo ang mauuna. Bago ang lahat, mga kababayan ko, pwede po bang humiling sa inyo? Pwede lang, kung pwede lang, bago tayo mag-umpisa, mga kababayan, kung sakali lang, kung sakali lang kung pwede lang, na kayo po mag-subscribe. Mahina ba? Mahina ba, Jojo Chavez, yung ating audio? Ano mo nga, pakicheck nga. Okay ba yung audio natin o yung volume lang nila mahina? Minsan nasisisi tayo Kasi yung audio nila mahina Tapos ang pagbibintangan yung audio natin okay daw yung audio natin. Yung inyo po ang hindi. Di ba? Yung inyo po ang hindi. So, eto na. Mga kababayan ko, unahin natin ang gwapong-gwapo. Kamukha ko. Siyempre, mga kababayan ko, hindi mahuhuli ito dahil viral na. Lakasan nyo po yung... Eto na po Viral ho ngayon si Pangulong Bongbong dahil sa kanyang mga sinabi. Sabay-sabay nating panoorin. Hindi ko pa ito napanood. Kagigising ko lang, mga kababayan ko, sobrang pagod ko kahapon. Oo, inalay ko yung aking sarili sa simbahan. Ito na. Pasok! Sa inyo lahat, mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Viquel. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa kanya. Maraming salamat po. Muntik akong hindi nakahinga doon Grabe si Manong Bongbong, Grabe talaga si Manong Bongbong. Kita mo, binulong sa akin yun sabi niya, hangka ng iwat, balong, siyempre, kasinsing ko data, nariga, nga, idaldalan tayo, social media. Babam latta ata i-announce kong latan to no madandanon. Ibagam dagiti agbuy-buyaking ka nga handa nga apurado. Apurado kayong tumot.
Ay, nako. So, eto na mga kababayan, ang bagong Pilipinas. Alam nyo mga kababayan ko, etong mama na ito, kailangan natin protektahan. Ano? Etong mama na ito, kailangan nating protektahan. Kasi mga kababayan ko, ngayon lang nangyayari ito. Ngayon lang mga kababayan ko. Ha? O tignan ninyo. Ha? Isipin nyo maigi itong sasabihin ko. Ito yung tinatawag nilang bangag adik. Kung hindi pa nila magets mga kababayan, ang tawag sa nila, tanga bobo. Yung tinatawag nilang adik, bangag, eto. Nakita nyo yung pagtatrabaho? May resulta. May resulta lahat yung ginagawa niya. Kita nyo, o kayo, ano na, Sarah, baliw, nasan na? Putik na yan, pag sinabi naming baliw si Sarah, literal na baliw yan, ha? Nagkalat ang ebidensya. Pag sinabi naming tanga, bobo kayong lahat, abay, totoo yan. Naniniwala kayo sa mga vlogger niyong tatanga-tanga. Di ba? Oh, weak leader. Oh, weak leader. Eto na. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang tayo nagkaroon ng presidenteng weak leader. Oh, weak leader. Oh, ha? Pero napakaraming accomplishment. Matapang na hinarap itong sindikato ng mga magnanakaw sa gobyerno. Mga tanga. Diba? Kaya alam nyo mga kababayan ko, minsan naiisip ko mas okay nang tawagin akong adik, bangag, kaysa tawagin akong tangat, bobo at mangmang. Kasi yung mangmang, tanga, bobo, hindi nila alam kung ano talaga ang itsura ng isang bangag at adik na katulad ng hinahangaan nilang si Digong. Esto, tama, di ba? Hindi nila alam kung alin ba talaga. Yung bangag, adik, hindi nila alam kasi nga mga tangat, bobot, mangmang eh. Biruin ninyo ang hinahangaan nila yung totoong adik at bangag. Yung sinabihan ng idol nilang adik at bangag, pinasa rito, pinaniwalaan nila. Kaya ayun, mga kababayan ko, ano? Ha? Kaya kayo, tinatawag namin bobo, tanga, mangmang. Diba? Yun lang naman yun. O dahil wala kayong maibato kay Pangulo. Ha? Wala kayong maibato kay Pangulo, kaya kayo yan na lang. Tanging yan na lang yung pwede nyong sabihin. Kahit na walang batayan, walang ebidensya, yan na lang. Di ba? Wala na, di ba? Kasi, desperado na kayo na iluklok si Sarah. Yun ang dyan, dahilan yan eh. Desperado na po sila na iluklok si Sarah. Kaya, desperado na rin sila na kahit walang patunay, itong mga tatanga-tanga, mangmang, at mga bobong mga kulto ni Duterte, sige lang sila ng sige. Di ba? Sige lang sila ng sige. Pero kita nyo naman si Pangulong Bongbong, eto, ang katapangan talaga hindi makikita sa bunganga kung hindi makikita sa kanyang iniisip at resulta ng ginagawa. Tandaan nyo yan. Ang katapangan ay hindi lang sa bunganga na kikita, naririnig. Kung hindi mga kababayan, nakikita po yan sa resulta ng ginagawa at sa kanyang kaisipan kung paano siya mag-isip ng mga solusyon sa mga bagay na yan. Ganun yun. Tingnan nyo si Sarah. Puro salita, puro ngawa. Yan, pare-pareha sila. Sila Bato, sila Bongo, sila Digong, sila Baste, si Pulong. Di ba? Wala eh. Walang resulta.
Meron kayong hindi napapansin. Baka nakakalimutan nyo siya. Alam nyo kung sino? Sige nga. Sige nga, ho. Baka nakalimutan nyo to eh. Itong maingay na to. Paki-comment kung naalala nyo. Wala na si Chabit! Ano nangyari, Chabit? Kala ko ba eh, ha? Pababagsakin nyo to. Ba't bigla kang tumahimik? Ha? Napukaw ka mo, nga nagdagos. Kamakailan pa-interview, pa-press con, kung ano-ano sinasabi, na kinalkalim mat gamin, daanan na kita isyom. Sobrang luma na ho kasi yung mga issue niya. Di ba ang ingay-ingay niya? Mas okay na bumaba ka na, Mr. Marcos. Kaysa ikaw ay aming patalsikin. Kalad ka rin ka ng mga tao. Diyan sa Malacanang, Anyari? Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? Wala. Hindi nyo kaya si Manong Bongbong. Nalaing, magaling. Matalino! Naustel garuda na. Naustel. Baka no di nga makagarawan. Apo. Ay, check yun ni Manong Chabit. Baka no, di nga makagarawan. Baka di nga makakutin. Baka no na-stroken. Apo. Ito na. Bigyan natin ng reaksyon si Manong Bongbong. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw din, Mr. President. Opo, nananatili po kami. 10 ng aking mga moderator dito at ang ating mga bisita at ng mga members sa channel na to ay nananatili sa iyong sumusuporta. Tuloy. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Yari na! Yari na ito. Yari na! Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. So maghihirap na tong mga ito. Mauubos ang kanilang mga kayamanan, ari-arian, di maghihirap na sila, no? Baka ikali ba nila? Ano ba yun? Ikali, ihukay yung mga pera, no? Ihukay, babalutin ng plastic na isiselyo, ganyan ng ilang doble, tapos ihuhukay nila sa lupa. Pag natapos na sa pagka-presidente si Manong Bongbong, tsaka nila huhukayin uli. Ang kaso nga, makukulong Makukulong tong mga to Biruin mo, tulad ni Diskaya. Makukulong si Sara Diskaya. Na makukulong din yung Curly Diskaya, silang mag-asawa. Yung mga pera nila, isisequester, babawiin. Nakapris Lahat yan, mga ari-arian nila, babawiin. So, paano na sila? Di balik zero. Balik zero. Magiging zero na yan, mga kababayan ko. At eto pa, kung sakaling mawala na si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, tandaan nyo to. Maraming lalabas na mga propaganda laban sa kanya. Wag na wag kayong magpapadala. Wag na wag kayong maniniwala sa mga propaganda. Kapag wala na si Manong Bongbong. Dahil siguradong sigurado, sisirain nila si Manong Bongbong bilang ganti sa mga ginawa niya na pagbawi sa mga pera ng taong bayan.
Ipaglaban nyo, ha? Ipaglaban nyo yan. Paglaban natin. Oo. Sapagkat mga kababayan, ganun talaga mangyayari dyan. Kaya wag na wag kayong magpapadala ngayon pa lang. Sinasabi ko na, kahit 2 taon pa mahigit ang natitira sa termino niya. Ngayon pa lang, ikondisyon ang isipan. Hindi tayo magpapadala sa mga propaganda, sa mga paninira nila. Ngayon pa lang, tandaan nyo, nakaupo pa nga lang kung ano-ano na yung kanilang mga propagandang paninira na ginagawa sa kanya. What more pag wala na? O nyo? Kaya mga kababayan ko, tayo ang magpapatotoo sa lahat ng mga magagandang ginawa ni Pangulong Bongbong sa bansang ito. Opo, wala na hong ibang gagawa niyan. Yung iba dyan, yung mga vlogger-vloggeran, maniwala kayo. Marami dyan yung mga vlogger ngayon na akala nyo'y totoo, na sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Sa mga susunod na panahon, tandaan nyo tong sinabi ko, sasabihin ko. Tandaan nyo yung sasabihin ko. Yang mga yan ay aalis at kanilang iiwan si Pangulo. Hindi lang yan. Ilan sa mga yan ay babatikos, babanat, sasabihin, nabudol lang kami noon. Tandaan nyo ho yan, mga sinasabi ko sa inyo, mangyayari yan. Marami ho dyan, mga gumagamit lang ho kay Pangulong Bongbong. Oo, napakarami nila. Oo. Diba? Napakarami nila. Diba? Ito na. Mga kababayan, tuloy natin. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Yan, alam mo, gustong-gusto ko tayo. Eric Yap, grabe. Kita nyo naman ang mga sinagasaan ni Manong Bongbong. Hindi naman basta-basta yung mga yan eh. Lahat yan, mga kababayan, may pera, may kapangyarihan, pero mga kababayan, tignan ninyo. Binangga ni Pangulo. Awan pakels! Awan bibiyang na! Ray ni sinno, kako na. Diba? Walang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo. Basta kayo ay mga nagnakaw, kahit pensam pa kayo. Diba? Eto na. Tuloy. Bikyap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Grabe talaga itong DPWH, mga kababayan ko, no? Ibang klase. Grabe sila. Grabe. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze. Dami, no? 280 bank accounts, mga kababayan. Ang dami niyan. 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter. Kabilang ang helicopter at eroplano, mga kababayan, ang dami, 8. Oo. Yung iba, bilyon ang halaga niyan. Daang milyon, ganyan, Na konektado sa Skyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Yan! Si Digong wala naman na ibalik kahit isang 5 eh. Puro lang daldal, Naalala niyo yung kaso dun sa Dunkin Donut? Si Digong daldal lang ng daldal nun, daldal. Tapos mga kababayan, bigla na lang nawala yung issue. Yung pala, sabi ni Digong, sige, wag mo nang ibalik yung 2 milyon, 1 bilyon na lang. Sa akin mo ibigay. Diba? Yung kay Digong nun, ewan ko kung naalala nyo, yung issue sa Dunkin Donut. Diba? Parang gano'n yun dinaldal ni Digong. Pero ayon sa ating source, di umano, yung 2 bilyon naging 1 bilyon na lang. At kinanya lahat yun ni Digong.
Kita nyo, walang bumalik sa gobyerno. Pero si Pangulong Bongbong, kita nyo, si Pangulong Bongbong, oh, kita nyo. At saka yun, sa sigarilyo. Pero, pinahabol pa ni Jojo Chavez. Di ba mga kababayan ko, ganun eh. O, i-check nyo kung ano nangyari dun. Di ba? I-check, oh. Ay, nako. Tochi Kicks! Nawiwili ka ngayon porque dumating uli si Norman Mangusin, ha? Buti pa to si, Patty Butch. Oh, thank you naman, ha? Naku, makakakain na ako. 2 araw na ako hindi kumakain. Good morning, Boss Mike. Oh, man-bubble tea ka, ha? Oh, ay, grabe. Man-bubble tea ka na eh. Watching you from New Jersey. Gay latam mo to eh. Balag, masyado yan, ha? Sobra-sobra ang tuyang. Akin eh. Pigaran bubble tea ay. Mayamay. Singa, limara, animira. Limara o animira? Ya, bubble tea. Duwara kami balat. Shot tan si Jan Angeles Labat. Lagi natin, bawasan mo. Bawasan mo. Ito na, si Tochi. Naniniwala na akong ikaw si Tochi Kicks talaga. Pang Nest Coffee. Ano yan? Uy, ano ba yan? Tochi Kicks 3-in-1 o 7-in-1? Alam nyo, ha? Hindi ako marunong magpanggalatok. Nakaw! Akin, makakapoy siren. Nalasi. Makakapoy siren. Agay! Hindi lang to pang Ilocano, pang Bisaya, ano. Ito na mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong. Touch! Thank you, ha. Meron din 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Yun, mga kababayan. Oo. Kita nyo, sumusuko na ho yung mga tao na talaga naman, na kinasuhan, nagkakaso na, nako. Our beloved Boss Mike Severa.